Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Muli tayo ay mag-aaral ng Biblia. Ito po si Resty Domingo. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa The Origin of the Bible, ang pinagmulan ng Biblia. Okay? Doon sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Kung naalala nyo yung aking lesson tungkol dun sa Bible and Science, okay? Meron siyang part 1, part 2, and part 3. Pinag-usapan natin dito, sari-sari, patungkol sa universe, sa creation ng Panginoon, health and diet, di ba? At saka yung some contradictions in science books, okay? Ngayong buwan of January, this month of January is, Bible month na dineclare ni Duterte noong 2017. Ito yung picture na to, no? 2017 to. May hawak siyang Bible. Bilang panimula, pag-usapan muna natin saglit itong Bible timeline. Okay? Bible timeline. From Jesus Christ, yung merong cross, diba? Si Kristo yun. Yung panahon ng Panginoon sa Kristo, backward to 4,000 BC sa creation. Okay? Pansin nyo na maiksi lang ang time sa Biblia simula sa creation hanggang sa present day natin. Okay? Almost 6,000 years ago. Okay? Yan yung sequence simula doon sa creation, si Eva at Adan. Tapos, the flood, 2348 BC. Tower of Babel, 2247 BC. Then, 1000 BC, Temple of Solomon, yung building ng templo. Pero tong templong to, giba na to, no? At tinayo ulit. Okay? Sa panahon pagkatapos ni Kristo. Okay? Okay, Day of Christ, 0, syempre. Ito ang batayan ng ating kalendaryo. Yung araw ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Sa kasaysayan ng tao, ayon sa mga records ng ating scientists pa, ang Pyramids of Giza, Egypt, ay itinayo nung panahon ng number niya ay 2500 BC. Kung kaya ito ay nakatapat, itong picture sa ibaba ng mga pyramids na ito, ay nasa pagitan ng ni Eva at Adan at saka ng the flood. Okay? Sana yung mga kaibigan natin dyan, kung hindi nyo pa alam yung istoryang ito, patungkol dun sa itong mga picture na apat, na limang pictures, no, kay Eva at Adan, the flood. Ito yung mga events sa Biblia. Okay? Tapos yan, may mga, timeline ito, na itong Pyramid of Giza ay nagawa ayon sa kasaysayan ng tao, na ginawa ng tao. No? Nasa pagitan ng creation and the flood. Okay? 2500 BC. Okay? Subalit, kung analyze mo na ito ay may sablay. Kasi halimbawang ito ay totoo at yan ay nasa pagitan, o siya ay nasa unahan ng the flood. Etong the flood na to, ito yung baha, tapos ay Noah's Ark yan nagkaroon ng global flood. Okay? Kung andun na siya bago ang baha, syempre mawawash out siya ng global flood. So, ngayon dapat wala ng Pyramids of Giza kasi mawawash out siya. So, sablayan. Kung halimbawa naman, ang Pyramid of Giza ay after the flood, in between 2348 BC and 2247 BC, between the flood and Tower of Babel, hindi rin uubra. Kasi, etong pagitan na taon na to, between the flood and Tower of Babel, ay dito, united pa ang tao, isang language lang sila.
wala pang mga ibang civilizations o mga bansa. Okay? Kasi, common sense lang na yung pyramids of Giza sa Egypt ay ginawa ng mga Egyptians. Dahil hindi pa pwede magawa yun kasi wala pang Egypt at wala pang Egyptians before the Tower of Babel. Okay? Yan ay dapat nasa pagitan o after na mangyari yung Tower of Babel o yung ano to no, yung giniba ng Diyos. Actually hindi giniba, kinompuse ng Diyos yung language ng tao. Ginawa ng Diyos na magkaroon sila ng iba't ibang languages. Kaya doon na nagsimula na magkaroon ng iba't ibang bansa dahil iba-iba yung languages nila. At yon ay nagmula doon kay Peleg sa kasaysayan ng Biblia, no, ay hindi tugma doon sa kasaysayan na nakasulat kasaysayan na ginawa ng tao according na ayon o yung information na nakasaad sa Pyramids of Giza. Okay? So, may mga contradiction sa mga history books at saka dun sa timeline sa Biblia. Okay? Na sana ito ang punto ko rito depende sa'yo kung ano yung paniniwalaan mo, yung katuruan ng Biblia o yung kasaysayan na ginawa ng tao. I prefer na yung kasaysayan ng Biblia, yung Bible timeline, because God made it for us to know the truth. The Bible is a collection of scriptures from 1500 BC to 100 AD. Malayo yung distansya ng panahon. Okay? Written by 40 different authors. Among its writers were judges, priests, kings, prophets, prime ministers, herdsmen, scribes, soldiers, and physicians, and fishermen. Okay? Yung mga apostol ni Kristo. Okay? Yung mga disipulo ng Panginoon Kristo. Yet without error, di ba? May harmony and unity. Okay? Because it is the Word of God. Ito ay salita ng Diyos na kanyang ginamit yung mga taong ito para mabuo ang Biblia. Nung panahon ni Abraham at saka ni Job, ito yung itsura nung kasulatan kung paano na kinokolekta o pinipreserve yung salita ng Diyos. Okay? Ito yung yung papyrus or parchment, and yung lalagyan niya ay yung scroll. Yan. Niro-roll yan Scroll yan. Yung nasa picture na ito. The Bible is compilations of 66 books of Old Testaments and New Testaments. Okay? 66 yan. Okay? Kung bubuksan nyo yung inyong Biblia, kung titingnan nyo yung table of content, ito yung mga nakasulat. Okay? Yung 66 books na yan. 39 books sa Old Testament and 27 books in New Testaments. Okay? Sa taas, sa Old Testament muna yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung Book of Law na sinulat ni Moses. Tapos yung blue-green na sumunod history books, 12 ito. Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Okay? Yung sumunod dyan, yung kulay light violet, poetry. Yung Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Sa bandang gitna naman, yung mga major prophets, itong kulay pinkish, parang red na Okay. Ito yung Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, 5 lang. And then yung sumunod, yung kulay yellow-green ay minor prophets. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Yan yung 39 books of Old Testament. Yung New Testament naman ay yung kasaysayan ng panahon na Kristo. Okay?
Ang tawag dito Gospels, yung unang apat, Matthew, Mark, Luke, John, kung saan dito nakasulat yung buhay ni Kristo, siya ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay, kung kaya tinawag tong Gospel. Ito yung Christ's death, burial, and resurrection. Okay? Next, yung Book of Acts, after ng kasaysayan ni Kristo, ito rin yung tinatawag na Acts of the Apostles, okay? Or Acts of the Holy Spirit. Ito yung kasaysayan na isulat sa nung panahon ng mga apostol na lang yung natirang gumagawa sa pagtatayo ng church. Kaya ito yung church history. Kaya yung sumunod naman na mga blue ay ilan to? 13 ba to? 12. Ito yung Paul's epistle, sulat to ni Apostle Paul sa mga churches at saka din sa particular persons. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. Okay? At yung natirang kulay red ay general epistles. Okay? Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Okay? So, yan yung 66 books of the Bible. Okay, ito namang picture na to ng The Purpose of the Scripture. Ito ay lesson ko ng na-preach ko na to o na-share ko na ito dati. Ito dito, yung picture na to buo na yung Bible, Holy Bible, at King James Version. Ito yung English version. Okay? Na nanggaling dun sa original languages of Hebrew and Greek, and some parts are written in Aramaic. Okay? Itong verse na to sa John chapter 5 verse 39, sabi rito, "Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me." Okay? Ang tanong anong klaseng kasulatan ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo nung panahong sinabi niya ito? Okay? Nung nandun siya sa templo, di ba, kausap niya yung mga tao doon, yung mga pariseyo, anong klaseng scriptures yan? Okay? Yan isasagutin natin doon sa part 2 ng ating lesson, The Origin of the Bible. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po magkaroon tayo ng sarili nating Bible. Okay? Doon sa mga kaibigan natin na kung meron kayong yung magandang balita Biblia, pwede rin yon kasi parehas din naman nakasulat niya sa King James version 1611. Kasi yung gamit ko King James version 1611. Pero later on, sana kung wala ka pang King James, magkaroon ka later on. Okay? Meron akong Bible dito, diglot yung Tagalog at saka English, magkasama na yon. Diba? Pwede yun, para ma-compare natin, mapag-aralan natin, na sana hindi lang tayo nakadepende dun sa Tagalog. Okay? Kasi kung babasahin mo yung Tagalog sa English, mas mahaba yung sa Tagalog. Pag binasa mo sa English, maikse. Okay? Sana po later on, King James yung gamitin natin. Okay? At sana itong video ito educational na pwede ito sa lahat ng tao, sa mga estudyante na lalo ngayon, diba? Na pandemic, tapos yung ating education system ngayon na yung iba wala pang modules Yung iba naka-online pero pwede nang ibigay sa online, hindi pa nila binibigay yung modules sa online para masagutan ng mga estudyante, di ba? Habang wala pa yon, mag-aral tayo dito ng Biblia. Ina-update ko naman ito sana i-share nyo rin sa inyong kamag-anak at kaibigan itong video ito. Okay? Kinakailangan natin ng salita ng Diyos araw-araw na sinasabi ng Biblia, ng Bible, na sinasabi mismo ng Panginoong Kristo, diba? Doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Sabi rito, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Okay? Yan yung sinabi ng Panginoong Kristo na ang salita ng Diyos ay tinapay o parang kanin na kinakailangan natin araw-araw, 3 times a day, kumakain tayo, di ba? So, ganun din yung salita ng Diyos na kailangan natin. Okay? And lastly, na ang Diyos mismo ay kailangan natin sa ating buhay. Sa dami ng problemang dumarating ngayon, di ba?
tayo ay lumapit sa Kanya. Yan ang sinabi ng Panginoon Kristo doon sa Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kalakasang, espiritual, kapayapaan na kinakailangan natin. Dahil itong panahon natin ngayon, yung COVID-19, nagkaroon pa ng variant, naging COVID-20 na tuloy. Diba? Na sana magpatuloy tayo na mag-aral ng salita ng Diyos at magpatuloy tayo na tumawag sa ating Panginoon. Okay? Marami pong salamat mga kaibigan. Sa susunod, yung part naman ng pag-uusapan natin. Okay? Pagpalain tayo ng ating Panginoon.